to talk to them. Okay, guys. Recap po na si Freddy. Very briefly. At any rate, ito po, in the meantime, this will be what we are going to do in response to Alan's question. What next? We want the people to take to the streets, not to topple the government, yet, but to demand three things muna, three things. Number one, that the House of Representatives cleanse itself by electing a new speaker. Correct, yes. Dahil tainted na po ang leadership ng ating speaker. Cleanse itself and redeem its credibility before the eyes of the people. Number two, let us appeal to the new Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, to continue the work of Senator Marcoleta. Let the hammer fall where it may. Number three, yung Truth Commission ni Pangulong Marcos, lagdaan na niya, sabi, ready na daw eh. Para malaman natin yung sincerity ng Pangulo, kung ito talaga ay independent, no nonsense, and aim towards attaining the truth. Yun muna po ang tatlong i-demand namin, and we will demand that by a show of force on the streets, para makita nila. The people are fed up. So that is my answer to your question, Alan. Thank you. Okay. Kailan ba kikita na nasa kalsada yung Kailan daw, Vic? Meron na po kaming schedule sa Cebu City, care of Mayor Rama, na kamukha ni Sharon Hines. Kilala si Sharon Hines, di ba? Sa 26 na September. Dito, si Jimmy Bondo ka nag-organize eh. So you ask him. Mag-uusapan pa. So, non-partisan to, kung meron mang PDP rito, wala pa namang eleksyon pinag-uusapan dito. We just want to let the PDP be one of the conduits. Hindi lang kami. Of the voices of the people with respect to what is happening. Co-convenor. Pag everyone is welcome, kaya nga sabi ni Mayor Rama, iba-iba sinasabi namin dito. Hindi po kami nag-usap kung anong messaging namin. Ito po talaga ang message namin individually. Pero nagkakaisa kami sa isang bagay. The people should let their voices heard. Enough na! Ang dami na po eh. Kami po mismo noon nagdemanda yung Degbaksya. Ano nangyari sa Degbaksya? Walay. Yung architect nandun na naman sa house, si Karin. O, di ba? 4.5 billion scam din yan. Pero walang binatbat yun dito. Kasi ang problema ng mga Pilipino, ang silang memory, nakakalimutan lahat. This time, let us not forget, let us not forgive, let us act. Yun, man. Okay. Attorney. Greco. Attorney, sorry, ito po ako. Meron nung Val Gonzales po, di siya reach. Mayroon pong Black Friday protest na ikinasa yung iba't ibang grupo. This coming Friday. Sasama ko ba kayo doon? Kami po yung nanawagan tayo. Kami po ang nanawagan ng Black Friday protest. It was a kick-off protest. Yes, matutuloy po kami this Friday, September 12. Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ng kalampagan ng taong bayan. Everybody is welcome to come. Diyan po along EDSA Ortigas. Pero dahil na-announce na ngayon, malamang po ay 3 batalyon ng pulis ang nandun ngayon. Alas 5 ng hapon, Black Friday protest. Every Friday po ito. Pangatlo na po itong pagtitipon namin at ito po ay voluntary. Ang requirement, dala ng tubig, payong kapote at skyflakes, okay na po. Okay, thank you very much. Ka-Eric, anong tawag ko nung grupo ninyo na nanguna, kasi sabi niyo kayo yung nanawagan doon? Bangon Sambayanan. Marami po dito mga former cadre at mga dating rebelde ng CPP, NPA, NDF. Ayaw naming sumama doon sa dating grupo namin dahil mga sindikato din po yun. Gaano ho karami, Ka-Eric, yung inaasahan mo rin yung dadalo? Nag-commit po Davao and Cebu na may volunteers. Nung nakaraan po, umabot din po ng mga higit 1,000 ang nag-attend. It was just a short notice. Maybe this time, dahil marami nag-cover ngayon na malaking media outfit, ay marami ang darating dito. Libo-libo ang taong bayan. Pero just the same, Brother Val Gonzales,
3 batalyon ng police na baka maging 4 ng batalyon na mag-occupy doon, then they will be our audience. Anyway. Gaano katagal yung aktibidad na kinasabi? 2 hours po ito, no? 5 o'clock hanggang 2 hours and a half, hanggang 7:30, at dyan kami sa gilid ng EDSA Ortigas, along doon sa People Power EDSA Shrine. Okay? Ang binabanggit ho kasi ng NCRPO, meron ho silang press conference kahapon, yung permit, yung concern nila, meron, nakapag-acquire na ho kayo ng permit? We are trying to apply, but the peaceful assembly, as long as you do not obstruct the traffic, is a freedom park. Ayan, may mga abogadong magsagot po. We'll answer that. It's a freedom park, hindi kailangan permit. Lahat ng freedom parks, hindi kailangan maghingi ng permit. That is by law. Attorney Jane? Attorney Jane. Attorney Maniluna. Thank you, Banner, for that question. Attorney Jane. Well, basically, nasa saligang batas yan eh. The right of freedom of expression and freedom of speech, no? At to protest against excesses of government. Nasa saligang batas yan. At saka, ano yun eh, shrine yan eh. Right. That is public place. Oh. Equivalent to Freedom Park. So doon po kami nung last week. Okay, I'm sorry, ma'am. Okay, Greco, we started with the prayer. Let's end with the prayer. Okay? Sabi ko na, Lord, tulad mo sila. You all rise for prayer, please. And let's pray. Panginoong Jesus, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at humihingi ng gabay at katalinuhan sa mga dapat namin gawin. Dalangin namin ang bawat isa na narito, Panginoon, bigyan ng talino, pag-iingat, at pagkakaisa sa mabuting hangarin namin para sa aming bayan. Dalangin namin na ang katotohanan at katarungan ang siyang makita sa nangyayari ito. We ask you, Lord, magkaroon ng pagbabagong totoo sa aming bansa. Ito ang aming samot, panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, everyone. Okay, please. Meron po tayong konting handa dito, courtesy of PDP. Kaya mangyari po lamang, bumila na lang kayo dyan. Pasensya na po kayo sa aming nandito tayo kakayanan. sa Aromata Restaurant Kumain na po kung kayo, saan tapos may mga dito nagtatapos instant yung coffee din po pagtitipon dyan na ready ito po para sa sa ating interview ko sa Atty. mabubuting kaibigan sa press. Maraming salamat po. Ito kaso i-interview niya. Oh. Yan na, at medyo ano na, no, mabilis lang yung pagtitipon na ito at natapos kagad. Ito na po, no? So doon rin nagtatapos sa kunting dasal ni Boss Greco. Yan, so lahat po ng ating panahuin ngayon, puro mga kilalang tao, mga kababayan. So, pagkakaliba sa pero on Friday, we will hindi naman tayo mag-uusap. Pero people are coming here. Thank you. Pero